Ang hina talaga ng komprehensyon mo, madam. Saan ka ba napulot ng Pangulo? Claire Castro, binatikos ng taong bayan matapos sabihing nangako si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 7 piso kada kilo ng bigas. Vice President Inday Sara Duterte, hindi rin pinalampas ang pahayag ni Castro matapos sabihan siyang asal bata. Walang pahinga ang pangalan ngayon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa mundo ng social media matapos ang kanyang binitawang pahayag sa kanyang vlog na sinabi niyang nangako ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 7 piso kada kilo ng bigas. Si Castro umano ang makapagpapatunay na hinang-hina na talaga ang sistema ng edukasyon ngayon sa bansang Pilipinas dahil kahit konting bagay hindi kayang i-comprehend ng naturang Yusek. Dahil dito, may patama si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kay Castro na hindi umano nakakabuti ang ganitong klaseng tao na manilbihan sa gobyerno dahil sa huli, matinding sira lang ang madudulot nito. Payo pa niya kay Castro na magbitiw na sa pwesto at manahimik na lang. Samantala, narito ang banat ni Panelo at ang pamuboltsak ng mga netizens. Panelo, binatikos ang Malacanang sa isyu ng 7 piso kada kilo na bigas. Binanatan ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo si PCO Undersecretary Claire Castro matapos nitong sabihing nangako si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bigas na 7 pesos kada kilo. Giit ni Panelo, maling impormasyon ito at hindi sinabi ni Duterte na magiging ganoon kababa ang presyo, kundi posibleng bumaba lang sa 7 pesos ang presyo sa bisa ng rice tarification law. Hinimok din ni Panelo si Castro na magbitiw na sa pwesto. Aniyay nakakasira ito sa kredibilidad ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, patuloy pa rin ang diskusyon ukol sa presyo ng bigas na malayo pa rin sa target na halaga. Anti-Attorney Claire Castro, mahina po ang comprehend mo. Nakita ko yung video na vlog mo, pinakita mo pa ang sona ni former press Tatay Digong at sinabi mo na nangako si Tatay Digong na 7 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Ang sinabi ni Tatay Digong, ma-reduce or bawasan ang 7 pesos per kilo na bigas. Mahina ang kokote mo po. Sorry to say, but ikaw mismo ang nagpapahamak sa boss mo. Marami ka ding satsat na puno fake news at nagkukunuri na matalino ka. Bangag din ba si Claire Castro? Ang kanyang mga sinasabi sa personal blog niya ay iba sa kanyang Malacanang press briefing. Dahil nga sa mga maling impormasyong na ibibigay ni Castro ay dahil tila nauubusan na ito ng mga sagot sa mga reporter kaya nagko-compose na lamang ito ng mga fake news. Wala kasing ginawa yung BBM para sa ating bayan kaya wala ding masabi yung tagapagsalita. Dapat pumunta siya sa harap ng salamin at sabihin niya na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss. At ang sasabihin ko lang ay ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung BBM para sa ating bayan kaya wala ding masabi yung tagapagsalita. Kalakip rito, umalingaw-ngaw rin ang bangayan ni Castro at BP Sara nang patamaan ni Castro ang vice-presidente na asal bata umano ito. Tila naging personal na ang mga banat at bangayan ngayon ni Castro at BP Sara na siyang nag-ugat ng ikinalindol ng bawat panig. We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use the excuse or defense of pamumulitika without really answering and responding directly to the issues. Hindi ako yung tao na kilala na una nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Garbage in, garbage out. Pumapasok sa kanya ang basura, lumalabas din sa bibig niyang basura. Kasto kay BP Sara, huwag maging asal bata. Pinayuhan ng Malacanang si pangalawang Pangulo Sara Duterte na magpakita ng pagiging profesional at huwag umasta na asal bata. Dahil ang pagsisilbi sa bayan ay isang seryosong tungkulin at hindi isang laro.
Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumalabas na kung ano talaga ang kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant na pagpapakita ng pagiging makasarili. Dahil sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo, ito'y nagpapakita ng isang makasarili. Kung ano man ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito ay dapat agad-agad na isinasagawa at hindi dapat tinatiming, ani ni Castro. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman sanang maging asal bata ang Vice Presidente, dagdag ni Castro. Tinawag na asal bata at makasarili ng palasyo si Vice President Sara Duterte dahil sa pahayag nitong alam niya ang paraan para maibaba ang presyo ng bigas. Pero hindi niya ito ibabahagi dahil ayaw niyang tulungan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dahil sa pahayag nito, lumalabas umano ang tunay na anyo ng Vice Presidente at pagiging makasariling public servant nito. Hindi aniya isang playground o palaruan ang gobyerno at serbisyong publiko para sa mga isip bata na katulad ni VP Sara. Git ni Castro, dapat mangibabaw ang kapakanan ng publiko, lalo na kung maraming nahihirapang bumibili ng pagkain at hindi dapat i-timing ang pagbabahagi ng paraan para dito. Pinatikos muli ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos per kilo rice program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sinabing nagsisinungaling umano ang businessman na nakausap niya dahil imposible talaga umano ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngunit aniya, pwede itong gawin, subalit ayaw lang niyang sabihin sa media kung ano ang kanyang alam tungkol dito dahil ayaw niya umanong tulungan ang Pangulo. Pinuna naman ni Presidential Communications Office PCO Undersecretary Attorney Claire Castro ang naging pahayag ni VP Sara at sinabing makasarili siya sa kanyang sinabi. Tandaan po natin kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan. Ito po ay dapat agad na isinasagawa at hindi po dapat ito itinatiming. Hindi po ba naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan? Aniya. Iginiit pa ni Castro na hindi isang laro ang paglilingkod sa bayan at hiniling na sana'y hindi maging asal ang Vice Presidente.